Showing mga mema ko, kamusta kayo? Welcome back dito sa aking bagong YouTube channel. For today's video ay pag-uusapan natin si Timo application. Bibigay ako sa inyo ng mga tips and tricks, lalo na po doon sa mga newbies dito sa application. Pero syempre, bago tayo mag-start sa video, make sure muna na nakasubscribe ka, nakahit all the bell button ka para ma-notify ka every time po na may bago akong video na i-upload. Kung wala pa kayo nitong application, available po yan sa aking pinned comment section or description below, or paki-enter na lang po yung aking referral code. So, unang mga memo ko ay kumpletuhin niyo po yung inyong profile. Maglagay kayo ng malinaw na profile picture, pumili ng maayos na username or unique na username nang wala kayong kapareha, at maglagay ng maikling bio kung ano yung gusto mo. Mas madaling makilala ang account mo kung kumpleto ito dahil malaki po yung chance na i-recommend niya sa ibang user yung iyong account. Number 2 naman dito mga mema ko, bago ka mag-explore ng application, alamin mo muna yung iba't ibang feature ng app. Huwag kayong basta magpindot-pindot ng kung ano man dito nang hindi nyo pa alam kung papaano. Tips number 3 dito mga mema ko, basahin nyo po yung community guidelines. Sobrang mahalaga po na alamin nyo muna yung mga rules ng app bago kayo mag-explore nang sa ganun ay hindi po magkakaproblema yung inyong account. Makakatulong din po kasi ito para maiwasan natin yung mga restriction, mga warnings, or di kaya account suspension. Tips number 4 dito mga mema ko ay i-update nyo po yung inyong application. I-check nyo po yan kung available pa yung update niyaan sa Play Store or di kaya sa App Store kung saan man kayo nag-download. Para syempre makuha po natin yung latest po na features ng application and maiwasan po natin yung mga bug o di kaya yung paglalag dito sa app tuwing ginagamit na. And of course, para din po sa security improvement. Tips number 5 dito ay gumamit po tayo ng matatag na internet connection. Nang sa ganon, mas maganda yung experience natin sa application kung stable po yung ating Wi-Fi connection. Para syempre maiwasan po yung mga lags and disconnections. So ngayon naman, dito na tayo sa do's and don'ts dito sa application. Unahin muna natin yung pwede nating gawin. Una ay syempre po, maging magalang tayo sa pakikipag-usap. Huwag tayong bastos dito sa loob ng application kasi kapag na-timingan kayo na naging bastos kayo, pwede kayong i-report niyan and automatic ban na po yung account nyo. So, mas maganda talaga na maging magalang tayo kahit sino man po yung kausap natin. Maliban na lang kung binabastos tayo ng ating kausap, di ba? Pero kung maayos naman yung ating kausap, suklian din po natin ng paggalang. And protektahan po natin yung ating personal information. So kung halimbawa meron kang mga nakakausap dito, nagtatanong kung taga saan ka, ano ba yung complete address mo, ano yung pangalan mo, yung full name mo, lahat, ayan. Wag na wag mong sabihin po yung totoo. Protektahan nyo po kung ano yung mga personal information nyo dito sa application kasi alam naman natin na nasa online tayo. Pagdating naman sa account, syempre gumamit tayo ng strong password. Nang sa ganon, hindi po ma-hack yung ating mga account. Tapos, kung meron tayong mga kakilala na ibang user na lumabag sa guidelines dito sa app, pwede tayong mag-report. Ngayon naman, dito na tayo sa don't. Iwasan nyo pong ibahagi sa ibang user yung inyong mga OTP, yung inyong mga password, o di kaya yung inyong mga bank details. Next dito na hindi natin pwedeng gawin, huwag tayong gumawa ng spam messages. Next dito ay iwasan po natin yung offensive and abusive language. So, hindi tayo pwedeng magmura dito, hindi tayo pwedeng magsalita ng mga hindi magaganda. Kasi pwede pong maban yung ating account or automatic kick out po dito sa app. Next dito, ito yung pinaka-importante, huwag lumabag kung ano po yung guidelines ng application. So ngayon naman, dito naman tayo sa mga common mistakes po ng mga users. Number 1 ay ito pong hindi nagbabasa ng rules. Yes, marami pong ganyan. Yung nagda-download na ng application, gumagamit na ng application, pero never inalam kung ano yung rules ng application. Mahalaga po para sa atin, kapag baguhang user tayo dito sa app, unang-una pong gagawin natin is alamin kung ano po yung rules ng app, syempre. Ang resulta nito, kapag hindi kayo nagbabasa ng mga rules po, pwede kayong masuspend, magkaroon ng warning, magkaroon ng violation, o di kaya ma-restrike ang inyong Timo account. Pangalawa dito mga mema ko na common mistake is yung mahina po yung ating internet connection.
So, ang resulta naman nito, mga mi, ay maglalag po tayo, lalo na kung meron tayong mga ka-chat o lalo na kung meron tayo sa party live, babuffering tayo, o di kaya biglang ma-disconnect yung ating pinaggagawa dito sa application. Kasi nga, mahina yung ating internet connection. Hindi tayo makapagtrabaho ng maayos kung mahina yung ating internet. Next dito mga mema ko ay ito pong pag-click po ng mga kahina-hinalang links. Hindi lang dito yan sa Timo ha, kahit sa ang application, wag na wag kayo basta mag-click ng mga link. Dahil dito, ang resulta niyan, possible po na ma-hack yung ating account. Makuha yung ating account. And then, gagamitin yung ating account sa pang-i-scam po. So, yun yung iwasan nyo. Next, dito mga mema ko na mga common mistake po ay itong pagbabahagi ng mga important information natin or personal information. Pwedeng malagay sa panganib yung account mo, katulad nga po ng sinabi ko kanina, pwedeng ma-hack or ma-scam yan. So, dito mga mi, ako lamang po ay nag-share sa inyo ng mga tips and tricks para mas mapagaan nyo pong gamitin yung application, pero pwede pa rin po kayong mag-explore sa application or pag-aralan nyo ito. Madami pong mga YouTube tutorial regarding dito kay Timo. Sayang nga lang kasi na-disable po yung aking old YouTube channel. So, ang dami ko pong mga videos na ginawa doon regarding kay Timo. Pero, di bale, gagawa na lang din po ulit ako para sa inyo. So, dito mga mema ko, kapag magda-download kayo ng application, hindi lang kay Timo, kahit sa ang application, importante din na maglaan kayo ng oras dito sa pag-explore, aralin yung application, para alamin nyo kung paano ba kayo kumita dito, ano ba yung dapat strategy na gawin nyo. And mga mi, kung meron pa kayong gustong itanong regarding dito kay Timo app, mag-comment lang kayo sa baba dahil gagawan ko po ng video yan sa susunod. By the way, kung kayo ay mga Popo user, Bigo, Star Maker, Tango, at iba pang mga earning applications and mga viral games, pwede kayong bumili ng coins kay KukuDP dahil dito sila ay nagbebenta ng sobrang mura lamang. Open po sila 24 hours and sobrang bilis lamang ng kanilang transaction. Ilalagay ko na lang po yung mga link, mga mema ko sa pinned comment section or description below para makapag-avail kayo. Huwag kayong mag-worry dahil dito tumatanggap sila ng bayad via GCash, Paymaya, bank transfer, and marami pang iba. Make sure lang din po na nakafollow kayo sa aking bagong FB page dahil dito meron kaming pa-weekly giveaway. Yan lang muna for today's video. Thank you for watching. See you on the next one. Bye!